Abay, nasa linya na po natin si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Sir Carlos, magandang gabi po. Si Henry at Glenn po ito dito sa Riding in Tandem sa Balita. Hi, sir. Ay, magandang gabi, Sir Henry, Sir Glenn, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ay, oo, Ayun. medyo masarap pakinggan po eh. Upper middle income country na po daw ang Pilipinas. Ano ho bang ibig sabihin nito sa hanay po ng mga manggagawa po, sir? Ay, masarap po talagang pakinggan yung upper middle income ng Pilipinas. Oo. Ngunit kung yan po ay itatapat natin doon naman sa income ng kagaya ninyo, Sir Henry, Sir Glenn, at tayo, Oo. ng mga karaniwang manggagawa, napakalayo po niyan sa katotohanan. Sapagkat kung batayan na lang natin kung paano tayo naging upper middle income, ang sinasabi dyan, no, sa isang taon, meron kang 300,000 na kita. Yan daw ang karaniwan. So, translate na lang natin sa arawan, nasa 812 pesos. Yung ating mga manggagawang minimum, ang average na kinikita niya na Luzon, Visayas, Mindanao, nasa 500 piso lang eh. So, 300 pesos ang agwat niya mula dun sa 812 pesos. At the same time, tinatawag nga natin upper middle ang Pilipinas, pero yung ating lower middle class, di ba, meron tayong middle Totoo class. yan. Hindi naman talaga luwag-luwag sa buhay. Alam naman natin, no, they are just one health emergency away from being the new poor. So ito pong lahat ng ito, no, ay nagsasakonteksto ng upper middle income ang Pilipinas. Siguro dapat walang low income o downgraded na Pilipino sa isang upper middle income na Pilipinas. Yung pala, no. Pero Sir Carlos, merong inaprubahan pong dagdag sweldo, nasa 85. Baka yun ang isa sa mga pinagbatayan, sir. O kagaya nga niyan po, no, sa dolyares, yung ating GNI, kaya tayo naging upper middle income, nasa 4,600 plus US dollars. Ayun nga po, yung inaprubahan sa Metro Manila na tinatawag nilang historic, halos higit 1 US dollar lang yun per day. So hindi ba dapat kung ikaw ay upper middle income, afford mo na magbigay ng mas mataas na aumento na sweldo para sa ating mga kaubayan? Biruin nyo, 85 pesos ho yun, pinakamalaki, wala kaming issue doon, pero hindi ho yun makasaysayan, no? Ang historic siguro doon, yung lakas ng loob na ipangalandakan yun, tapos kung iisipin nyo, 25 pesos, after New Year pa po natin makukuha yun eh. Magkano na lang kaya ang purchasing power ng 25 pesos sa January 2027. Sir, paano nga kami, sir? Pwede bang pakilinaw nga sa amin sa mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan? Paano ba natin na-attain itong upper middle income status talaga, no? Under nga ron sa World Bank latest income classification, ano? Paano ito maintindihan ng mga kababayan? Bakit naging ganito kaya yung sukatan? At bakit hindi rin ito parang hindi ka kagad maniniwala? Kung ito hindi ba ito sumasalamin sa totoong buhay natin? Yan po ang magandang kwento, no? Magandang ikwento to kumpara dun sa kasabay natin na umabot din na upper middle income na ASEAN, yung Vietnam. Yung atin pong bansa, alam niyo po, siya po ay lower middle income for the past almost 40 years. Napakatagal po natin bago tayo naging upper middle income. Ang Vietnam po, 5 taon lang bago sila naging upper middle income. Dito po kasi sa pagiging upper middle income, kinocompute po lahat kasi. Kasama po dito ang pinakamalaki na siya pong talagang tunay na bagong bayani, yung ating OFW. Yung kanila po kasing remittances, yan po ang nag-angat po talaga dun sa ating GNI. Kaya po tayo umabot ng upper middle income. Kaya lang, ang tanong po doon, nasan po sa formula, nasan po doon sa computation, yung contribution naman po ng ating mga manggagawa. Kasi tingin namin, mas lumaki talaga yung yaman ng mga pinakamayaman at ang nagbuno talaga yung OFW remittances. Kaya tumaas po yung average natin na gross national income. Sa halip na inaddress natin yung malalaking agwat ng sahod para sama-sama po tayo sa na maging upper middle income status. Unfortunately po, mas mabilis pong yumaman yung mga pinakamayaman natin, habang yung mga pinakamahihirap po natin, pati middle class,
sila po yung dumadaos-dos sa kahirapan. Ang claim ng ating pamahalaan, naging epektibo ang ating economic policies. Yan, ay yung ba'y katanggap-tanggap, Sir Kaloy? Unang-una po, ano bang economic policy natin? No? Parang wala namang malinaw na yung tinatawag na industrial policy. Hindi nga masagot ng ating mga economic managers saan tayo magpo-focus. Pangalawa, pinagmamalaki nila yung upper middle income kasi daw lalapit na naman yung mga investors. Napakarami na po nating sinubukan dyan, no? Itong usapin ng sahod na nabanggit nyo. Ang naging de facto policy natin, i-cheap labor natin para may comparative advantage tayo. Hindi po yun nagkatotoo, no? Karamihan ng investments pumupunta pa rin kagaya sa mga bansa kagaya ng Singapore, kahit nag-uumapaw na po doon. Napakataas po ng average na sweldo doon. At sa kanila pong GNI per capita, kaya sila kasama rin na upper middle income, ay halos 100 mas malaki po kaysa sa Pilipinas. So yung economic policy ng ating mga economic managers, unfortunately, na ito pong kanilang polisiya na i-downgrade yung ating mga kababayan para maka-upgrade ang ating bayan ay hindi po napaka-sustainable at hindi po ito epektibo. Opo. Ang sabi po ng ibang ekonomista, hindi naman daw kasi agad-agad natin itong madarama, sir. Ang sabi, baka by next year pa. Ito ba'y may katotohanan, sir, sa ating mga pananaw, sir? Noong unang beses po na nagkaroon tayo ng regional wage board system, yan din ho ang sinabi nila. Maghintay ho lang tayo ng ilang buwan o ilang taon bago natin matamasa yung benepisyo ng mga pulisiya natin. Tawag nila trickle down. Unfortunately, alam nyo naman nangyari sa regional wage board system natin, almost 4 decades after, hindi pa rin nararamdaman ng ating mga kaubayan. Ganito rin po ang pinangangambahan namin mangyayari dito sa upper middle income status natin kung walang mga pulisiya set in place para po mag-generate ng disenteng trabaho, mas mataas na sweldo. Unfortunately po, no, mananatili lang po itong feel good na soundbite kagaya din po ng historic 85 peso wage increase para subukang tapalan yung galit ng ating mga kababayan, lalo ngayon. So, Sir Carlos, wala palang dapat ipagbunyi o ipagdiwang, no, nung ideklara ng World Bank na tayo po ay umangat-angat po sa usapin po ng income po, sir. Kasi alam nyo naman po, no, naintindihan naman natin economic managers, yung ating Pangulo, na ito po isang achievement. No? Hindi po natin dinidispute na hindi na tayo upper middle income. Pero ang talaga pong sukatan nito ay kung ito po ay nagre-reflect dun sa ating realidad, dun sa ating mga katotohanan. No? Walang maniniwala dun sa mga GDP, kung ano-anong mga numero, kung ang buhay ng ating mga kaubayan ay mas mahirap kesa nung nagsimula tayo. Tandaan po natin, 2 taon na lamang ang natitira sa Administrasyong Marcos. Ang tatanungin ng ating mga kaubayan, lalo kami mga manggagawa, ano yung pamana ninyo sa manggagawa? Unfortunately, until now, 4 years na tayo sa administrasyong ito, na zero pa rin po ang manggagawa. Oo, sir, ganito, malapit na ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Mukhang tande, mababanggit ito. Oo naman. Mababanggit ito. Kasama sa speech to, nakaredy na yung speechwriter niyo dyan. Oo, sabi nga natin ni Sir Carlos, ang gandang pakinggan eh. Oo nga, sir, ganito, anong hamon ng TUCP na mga manggagawa kay Pangulong Marcos? Malamang may 85. Sir, may pagmamalaki ang 85 na yan. Opo, ito nga ang hamon namin, no? Sabi namin, sa isang upper middle income na Pilipinas, dapat walang low income na Pilipino. Di ba? Hindi pwedeng yumayaman yung bansa mo, naghihirap yung tao mo. At kahit ipangalandakan ng Pangulo, yung 85 pesos na increase, hindi naman po siya Pangulo ng Metro Manila lang. Paano yung Luzon, Visayas at Mindanao? Na buwan-buwan at next year pa, mag-aabutan ng sweldo doon at pag-uusapan man lang. Kaya ang aming hamon sa Pangulo, banggitin talaga yung mga prioridad ng mga manggagawa. No? Nandiyan yung legislated wage increase, nandiyan yung security of tenure. Itong mga usapin na ito, no? Yung mga nakaraang administrasyon, pinag-uusapan natin ito. Itong administrasyon na ito, unfortunately, walang napag-usapan tungkol sa labor and employment. Not to mention the fact na paulit-ulit namin sinasabi, no? Never na-meet ng Pangulo yung labor sector. Until now, 4 years na tayo. May bagong labor secretary tayo, si Francis Tolentino. Hanggang ngayon, hindi pa nami-meeting ang labor sector. Inuna pa yung employers, na meeting niya na lahat ng opisina sa Department of Labor and Employment. Ang labor sector, wala pa rin. So ito po yung nais namin, no, marinig dun sa State of the Nation address,
which unfortunately medyo mababa na rin ang aming expectation dahil in the past State of the Nation addresses, halos walang nabanggit para sa mga manggagawa din eh. Ayun. Ayan, tandem. Oo. Malinaw, tandem na. So, ano lang pala, magandang pakinggan lang pala, tandem. Hindi, kasi alam mo, Sir Kaloy, yung purchasing power natin, medyo umihina pa rin talaga. Hindi ganun tandem. ka. Bigo talaga itong administrasyon na ibaba yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo na ang serbisyo, tandem. Oo. Lalo nagtataasan. Sir Carlos, maraming salamat po sa inyong paliwanag at sa mga darating na araw kami muling iimbitahan namin uli kayo para magpaliwanag uli doon sa iba pa mga usapin, lalo na po sa issue po ng trabaho at sweldo. Yan. Salamat, sir. Maraming salamat po. Anytime. Maraming salamat po. Yan. So yan na mga katandem, si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP.